Noong umaga ng April 5, 2008, ang mag-asawang Thomas at Katarina Langto na nakatira sa Stockholm, Sweden ay tumungo sa maliit na village ng Skansen na matatagpuan sa bayan ng Dalarna para bumisita sa kaibigan nilang mag-asawa din na nakatira naman doon. Sa pagbisita na ito ay dala ni Thomas ang kanyang bagong-bago na kamera para kuhanan ang kanilang magiging bonding. Matapos ang isang masarap na tanghalian ng barbecue, ang grupo nila Thomas ay namasyal sa papuntang kabayanan at habang naglalakad sa mapunong daan, si Thomas ay patuloy sa pagkuha ng mga litrato ng kanilang mga nadadaanan. Bandang alas 2:15 ng hapon, isang batang babae ang nakita ni Thomas na nakasakay sa bisikleta nito na patungo sa kanilang direksyon. Naisip ni Thomas na itest ang kanyang kamera kapag kinuhanan ang mga bagay na may mabilis na movements, kaya si Thomas ay agad na pumwesto at ilang beses na kinuhanan ang papadaan na nakabisikletang batang babae. Matapos nun, ang kaibigan naman ni Thomas na si Mrs. Torby ay namukaan ng batang babae dahil ang Skansen na mga panahon na iyon ay mayroon lamang nasa 100 na residente, kaya halos lahat ay kakilala na ang isa't isa. Ang batang babae na kanilang nakita ay si Engla Haglund at sa kanilang paningin, si Engla ay papauwi na sa kanilang bahay dahil iyon ay lumiko na at tinahak na ang daan patungo sa tahanan nito na ang layo na lamang ay nasa 500 metro. Ito na pala ang huling pagkakataon na nakita nila ng buhay si Engla at ang susi sa nangyaring pagkapaslang nito ay malinaw na nakuha na ni Thomas sa kanyang kamera. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Engla Haglund. Ang Sweden ay isang bansa na parte ng Scandinavian Peninsula sa parteng norte ng Europa. Ang kapital nito ay Stockholm na pinakasikat sa mga turista dahil sa nagagandahang mga tanawin na doon ay makikita. Nasa 120 miles mula sa Stockholm ay naroon naman ang Skansen, isang tago at maliit na village sa Dalarna kung saan nakatira ang pamilya ni Engla. April 5, 2008, si Engla Haglund na noon ay 10 taong gulang ay kakatapos lamang ng kanilang football practice game sa isang field sa Skansen at naghahanda ng umuwi. Ang kanilang bahay ay nasa higit 4 na kilometro lamang ang layo kung saan siya palaging hatid sundo ng kanyang ina na si Karina Haglund. Ngunit sa pagkakataon na ito, naisipan ni Engla na umuwi na mag-isa. Si Engla ay mayroong bike na nakatago sa isang community center na malapit lamang sa pinagpapraktisa na field, kaya sa halip na magpasundo sa ina, naisip niya na magbike na lamang pauwi. Bandang alas 2 ng hapon, si Engla ay tumawag sa ina na si Karina at nakiusap na huwag na siyang sunduin, na pinayagan naman ni Karina sa kondisyon na tatawagan ito ni Engla after 10 minutes. Ang magiging paglalakbay ni Engla na yon ay aabutin lamang ng 15 minuto at katulad na naging pag-uusap nila ng ina, siya ay tumawag nga dito matapos ng 10 minuto para balitaan ito at sinabi na siya ay malapit na sa bahay. Lumipas ang ilang minuto pagkatapos nito, ngunit hindi pa din nakakauwi si Engla at nitawag sa ina ay hindi din ito nagawa. Si Karina ay nagsimula ng magkaroon ng pag-aalala dahil si Engla ay hindi pa din nakakauwi sa inaasahang oras na siya dapat ay nasa bahay na. Sinubukan ni Karina na muling tawagan ng anak, ngunit si Engla ay hindi na sumasagot. Si Karina ay agad na sumakay sa kanyang sasakyan para hanapin si Engla at nag-drive sa ilang mga lugar hanggang sa community center na pinagkuhanan nito ng bike, ngunit hindi niya nakita si Engla. Sinubukan din ni Karina na pumunta sa bahay ng kaibigan nito. Nagbaka sakali na doon huminto si Engla, ngunit siya ay bigo pa din. Laglagang balikat, si Karina ay nag-drive ng mabagal pa uwi sa kanilang bahay at along the way ay nagtanong sa isang kakilala na mag-asawa na ang mag-asawang Torby. At ayon sa mga ito, ay nakita nga ng mga ito si Engla na nagbabike na hindi nakalayuan sa kanilang bahay.
at inakala pa na nakauwi na si Engla. Bago tuluyang nakarating sa bahay, si Karina ay agad na huminto nang isang bagay ang kanyang nakita sa may kakahuyan, at iyon ay ang bisikleta ni Engla. Ang bisikleta ay iniwan doon sa kakahuyan na nasa 200 meters ang layo sa kanilang bahay. Mas lalong kinabahan si Karina sa nakita dahil sa medyo matarik ang lugar. Sigurado siya na si Engla ay hinding-hindi makakaya na dalhin ang bike sa kakahuyan na iyon ng mag-isa. Si Karina ay tumawag sa kanyang asawa at magkasamang hinanap si Engla sa nasabing area. Kalaunan, sila ay may napansin na tire tracks na tila galing sa isang kotse na umalis sa area na yon in high speed. Ang mga otoridad ay agad na tinawagan ng mag-asawa at isang malawakang search agad ang ginawa para makita si Engla. Sa search na ito, nasa 50 police officers ang dumating at gamit ng sniffer dogs, mga bangka at helicopter, sila ay nagsimula na sa kanilang paghahanap. Sila ay nag-recruit din ng nasa higit 100 katao na volunteers para sa nasabing paghahanap. Halos lahat ng lugar, kasama na ang mga abandonadong balon at buildings ay kanilang ginalugad. Ngunit wala ni bakas ni Engla ang nakita sa paghahanap. Ang pagkawala ni Engla ay agad na nabanggit ng mag-asawang Torpi sa kanilang kaibigan na si Thomas. At si Thomas naman ay tiningnan ang mga litrato na kanyang kinuha noong araw na yon. Nakita niya naman ang mga larawan ni Engla na sakay ng bisikleta. Nang araw na yon, matapos nakuhanan ng litrato si Engla, wala pang 1 minuto ay isang pulang sasakyan naman na nagdadrive sa kaparehong direksyon ni Engla ang nakita ni Thomas. Nakinuhanan din ni Thomas para itest ang bagong bili na kamera. Ang nasabing makakuha na ito ay malinaw. Si Engla at ang kanyang bike, maging ang lisensya ng nasabing sasakyan at ang driver nito inside. Sa nakita ang mga larawan, si Thomas ay agad na nakipag-ugnayan naman sa mga otoridad para ipakita ang mga larawan na maaaring makatulong sa nangyaring pagkawala ni Engla. Nang araw na yon, hindi lamang pala si Thomas ang nakapansin ng pulang sasakyan. Isang residente na si Aunt Sophie ang nagsabi na mayroon din siyang napansin na isang pulang sasakyan. Nang araw na yon, si Aunt Sophie ay nagdra-drive ng kanyang nadaanan ang nagbibisikletang si Engla. Matapos na nalagpasan si Engla, ay napansin naman niya ang isang lalaki na nagsisigarilyo na nakasandal sa isang pulang sasakyan na nakapark sa daan. Ang lalaki ay medyo namukhaan ni Aunt Sophie, ngunit hindi niya matandaan kung sino iyon o kung bakit iyon pamilyar sa kanya. Matapos na nalampasan ng lalaki, ay nakita naman niya ang mag-asawang Lanton at Torbis sa daan. Sa ibinigay ng mga litrato ni Thomas, iyon ay ipinakita naman kay Aunt Sophie at kinumpirma nito na iyon nga ang pulang sasakyan na kanyang nakita. At sa pagkakataon na iyon ay naalala na kung sino ang lalaki na kanyang nakita. Ang lalaki ay isang truck driver na nakilala ni Aunt Sophie sa service station kung saan ito nagtatrabaho na nagngangalang Anders Ekland. Si Anders Ekland ay isang 42 years old na truck driver galing sa kalapit na probinsya na Gästrikland. Siya ay maagang namulat pagdating sa kalaswaan. Sa murang edad pa lamang, siya ay inintroduce na ng isang tiyuhin sa adult content at sa edad na 13, ang tiyuhin na ito ay dinala naman siya sa isang strip club at sa edad na 14 ay nagkaroon na ng problema sa batas. Siya ay ilang beses nang nakasuhan at inireklamo mula sa pagnanakaw ng mga underwear ng mga babae sa eskwelahan at sexual assault hanggang sa ilang pagtatangkang pananakal sa mga babae. Sa edad na 30, siya ay nakulong sa kasong attempted rape at nabilanggo ng 22 months dahil doon. Matapos na nakalaya, siya naman ay nang-asulto ng isang 16 anyos at muling nakulong at nakalaya matapos ng 6 na buwan. Siya ay muling nang-asulto ng isang 16 anyos at muling nakulong at nakalaya naman matapos lamang ng 4 na buwan. Sa mga pagkakakulong na ito, siya ay ibinilang lamang bilang isang low risk for repeat offenses kaya siya ay muling pinakawalan taong 2000. Kalaunan sa kanilang paghahanap, ang mga otoridad ay hinati sa 2 grupo. Ang isang grupo ay nakaatang sa paghahanap
at ang isa naman ay para naman sa investigasyon dahil may posibilidad na isang krimen na ang nangyari kay Engla. Sila ay nag-interview ng mga kaibigan at kakilala at sinuri ang ilang kilalang mga kriminal sa area. Masasabing magandang ideya ang ginawang paghati sa kanila, ngunit dahil sa sila ay hatinga, sila ay walang gaanong komunikasyon. Kaya nang isang importanteng lead ang dumating, iyon ay nagbigay ng isang malaking tip sa kanilang salarin. Sa pagkakakilanlan ng may-ari ng sasakyan, ang isang officer na parte ng search party ang tumawag kay Anders Ekland. Kung mayroong kakulangan sa komunikasyon o kakulangan ng awareness, ang officer na ito ay tinawagan si Anders sa kabila na iyon ay isang potential suspect. At tinanong iyon kung mayroon ba iyong nakitang kakaiba ng araw na nawala si Engla, na itinanggi naman ni Anders. 30 oras matapos ng disappearance ni Engla, ang sasakyan ni Anders ay natagpuan sa isang stopover malapit sa border ng Denmark na 600 miles ang layo sa Skansen. Si Anders ay agad na inaresto para sa suspisyon na pangingidnap kay Engla at ang kanyang apartment ay ginawa ng search ng mga otoridad kung saan napakaraming adult magazines ang nakita. Mayroon ding malalaswang imahe ng mga bata ang nakita sa kanyang computer at may ilang videos pa na ang involved ay mga hayop. Mayroon ding nakita na mga gamit na underwears ng mga babae na nagkalat sa kanyang apartment. Sa ginawang pag-question kay Anders, ito ay mariin na tumanggi ng anumang kinalaman sa pagkawala ni Engla. Siya ay kinuhanan ng DNA for testing at habang nasa kustodiya, ang mga otoridad ay mayroong napansin na si Anders ay mayroong similarity sa isang murder suspect base sa ibinigay na deskripsyon ng isang witness sa isang krimen na nangyari 8 taon na ang nakalipas at naisipan na ang DNA ni Anders ay itest sa DNA na nakuha noon sa biktima. 8 taon bago ang pagkawala ni Engla, isang nagngangalang Pernilla Hellgren ang nakitang wala ng buhay sa Falun na nasa 28 miles ang layo sa Skansen. June 3, 2000, si Pernilla na noon ay 31 years old at nagtatrabaho bilang isang florist sa Stockholm ay pumunta sa bahay ng ina sa Falun para i-celebrate ang 50th birthday ng ina. Sila ay nag-celebrate ng birthday nito noong gabi ng araw na yon. At matapos nun, si Pernilla kasama ang kanyang kapatid ay pumunta naman sa kabayanan para pumunta sa 2 popular na restaurants at nakisaya din sa ginanap doon na Annual Street Festival. Pagsapit ng 2:00 na madaling araw kinabukasan, si Pernilla ay napagod na at nagdesisyon na umuwi na. Kaya iniwan niya ang kanyang kapatid doon at naglakad na lamang pauwi na mag-isa na ilang kilometro lamang ang layo. Maya-maya lang, isang 16 anyos na si Linda ang nagbabike pa uwi sa kanilang bahay nang mayroon itong narinig na mga ungol at daing galing sa kakahuyan nang ito ay dumaan sa isang maliit na tulay. Si Linda ay lumingon sa direksyon na iyon at nakita ang isang malaking lalaki na nakapatong sa isang babae. Ang babae ay tila mayroong dugo sa ulo nito at ang kamay naman ng lalaki ay tila sinasakal ang leeg ng babae. Si Linda ay agad na umuwi sa kanila at tumawag sa isang kaibigan at silang dalawa ay bumalik sa may tulay ngunit wala na doon ang lalaki at babae at ang nakita na lamang ay ang ilang mga damit na naiwan. Ang nangyari ay ipinaalam sa mga otoridad at matapos ng ginawang paghahanap, ang hubad na katawan ni Pernilla ay natagpuan malapit sa kakahuyan. Ayon sa witness na si Linda, hindi niya masyadong nakita ang mukha ng lalaki. Ngunit sigurado siya na iyon ay medyo nakakalbo na, 2 ang baba at mayroong malaking tiyan. Ayon pa sa kanya, ang lalaki ay may katangkaran at mukhang isang truck driver. Sa sinabing deskripsyon na ito, ang mga otoridad ay nakagawa naman ng composite sketch ng salarin at nakakuha din ng DNA sample sa katawan ni Pernilla. Ang sample na ito ay ikinumpara sa DNA ng 800 lalaki, ngunit wala sa mga iyon ang nagmatch. Sa kanilang investigasyon, sila ay mayroong mga inaresto at nagawang pababain ang bilang ng mga suspects mula sa 1,200 pababa sa nasa 60.
Ang listahan na ito ay nakagrupo din sa dalawang lugar na suspects galing Dolana at suspects galing Yableboy. Ngunit matapos ng ilang buwan, ang homicide team na may hawak sa kaso ay umalis na at ipinasa ang investigasyon sa lokal na pulisya. Maaaring dahil sa kakulangan sa experience o maaaring nagkaroon din ng pagkakamali sa proseso, ang pag-iimbestiga sa listahan ng suspects na ito, partikular sa Yableboy, ay hindi na ipinagpatuloy. Kaya sa pagdaan ng panahon, ang kaso ni Pernilla ay hindi na gaanong nabigyan ng atensyon. Sa listahan na yon, si Anders ay nakabilang bilang number 21. Taong 2006 at 2007 naman, ang mga otoridad ay nakareceive ng tips na nagbigay ng pangalang Anders bilang salarin sa kaso ni Pernilla. Ngunit ang mga iyon ay hindi masyadong nabigyan ng atensyon hanggang sa ang kaso ni Pernilla ay muling nabuksan dahil sa halos pagkakapareho nito sa kaso naman ni Engla. Sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad, mayroong bahid ng dugo ang nakita sa backseat maging sa boot ng sasakyan ni Anders. Ang gulong ng kanyang sasakyan ay nagmatch din sa tire tracks na nakita noon sa kakahuyan. April 11, 6 na araw matapos ng disappearance ni Engla, ang DNA ni Anders ay nagmatch sa DNA na nakuha noon sa katawan ni Pernilla. Sa kumpirmasyon na ito, maging sa matitibay na ebidensya na nakuha laban sa kanya, si Anders ay tuluyan ng umamin na siya ang salarin sa kaso ni Pernilla. Ayon kay Anders, siya noon ay umattend ng street festival nang nakita niya pa uwi ang naglalakad na si Pernilla. Ayon pa sa kanya, silang dalawa ay nag-usap at di umano, si Pernilla ay niyaya si Anders sa bahay ng ina nito para sila ay Si Anders naman ay nagsuggest na imbes na sa bahay, ay doon na lang nila iyon gawin sa malapit sa kakahuyan na tinanggihan naman ni Pernilla. Kaya ang sumunod na nangyari ay ang pamemwersa. Ayon kay Anders, nang sila ay nasa maliit na tulay, ay hinampas niya ng malakas sa ulo si Pernilla dahilan para iyon ay malaglag at gumulong pababa. Hinatak niya si Pernilla sa may kakahuyan kung saan niya ginawa ang pananamantala. Sinubukan ni Pernilla na tumakas, ngunit si Anders ay ginamit ang kanyang bigat at lakas para iyon ay pigilan. Ayon pa kay Anders, hindi niya daw talaga ginusto na paslangin si Pernilla at sinaka lamang iyon hanggang sa iyon ay mawala ng malay na kanya namang naging pagkakataon para tumakas. Sa ginawang pag-amin ni Anders sa nangyari kay Pernilla, ang mga otoridad ay ipinasok naman ang naging pagkawala ni Engla, na sa una ay mariin pa ding itinanggi ni Anders. Ngunit matapos nitong kausapin ang lawyer nito, ay tuluyan na din itong umamin. Ayon kay Anders, siya ay nagdadrive ng hapon na yon at nagpark saglit para manigarilyo nang dumaan sa harapan niya ang nagbibisikletang si Engla. Siya ay sumakay na din sa kanyang sasakyan at nagdrive at napansin ang palikong daan patungo sa kakahuyan. Naisip niya na maaaring mayroong pinuputol na mga kahoy doon na maaari niyang pagkakitaan, kaya siya ay lumiko doon at soon enough ay nakita muli at tilagpasan ang nagbibisikletang si Engla. Siya ay muling nagpark at maya-maya lang ay papadaan na muli si Engla. Tinanong ni Anders si Engla kung ito ay nakatira sa malapit lamang at ayon kay Anders, si Engla ay may pagka-arogante at sinipa pa siya sa binti kaya siya ay nagalit at hinatak si Engla papunta sa kanyang sasakyan. Bagamat idininay niya ng una, si Anders ay umami na pinagsamantalahan niya si Engla. Sa gitna ng pananamantala, si Engla ay muli siyang sinipa at nagtangkang tumakas. Sa pagsipa na ito, si Anders ay napaupo sa lupa at ayon kay Anders ay nagdilim ang kanyang paningin. Kaya nang naabutan niya si Engla ay dinaganan niya ito at saka iyon sinakal. Ang wala ng buhay na si Engla ay inilagay niya sa trunk ng sasakyan at itinapo naman ang bike sa may kakahuyan. Siya ay patuloy na nagdrive at kalaunan ay nakarinig ng tunog sa may trunk kaya siya ay saglit na huminto at nakita na ang tunog ay mula sa cellphone ni Engla na tinatawagan ng ina nito. Kinuha niya ang phone at itinapon sa daan saka umuwi sa apartment. Siya ay nagpalit ng damit at nagkape bago muling nagdrive na mas malayo ang distansya sa bahay ni na Engla
ay mas maganda. Siya ay nag-stop over saglit para bumili ng sigarilyo at kumain ng pizza at muling nag-drive hanggang nakakita ng isang tagong kakahuyan. Kinuha niya ang katawan ni Engla sa trunk, sinabuyan ng gasolina, saka sinilaban. Sa kanyang trip pauwi, siya ay dumaan muna sa isang service station at doon ay nilinis ang kanyang sasakyan. Nakita niya na naiwan pa ang salamin sa mata ni Engla na kanya namang agad na itinapon sa basurahan. Ang tangka ni Anders na clean up na ito ay hindi naman pulido dahil mayroon pa ding naiwan na bahid ng dugo sa backseat at boot ng kanyang sasakyan. At ang dugo na ito, matapos ng analysis ay nagmatch kay Engla. Ang mga officers ay tumungo sa lugar na sinabi ni Anders kung saan niya iniwan ang katawan at doon ay narecover ang labi ni Engla. Ang labi ay unrecognizable na ang positibong pagkakakilanlan ay nagawa lamang sa pamamagitan ng dental records. Si Anders Ekland ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso at noong October 6, 2008 ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga ito. Ang distrito ay hindi naniwala sa mga bersyon ng kanyang kwento dahil ang kanilang nakita, si Anders ay may matinding uhaw pagdating sa tawag ng laman na malinaw na nakita sa mga adult contents na nakuha sa kanyang apartment. Siya ay nasentensyahan ng life in prison, isang termino na sa bansang Sweden, ang haba ng termino na ito ay walang kasiguraduhan. Ang isang bilanggo ay maaaring umapela para ang sentensya na ito ay mabago sa isang fixed na taon ng termino na ang haba ay nakadepende sa klase ng krimen na kanilang ginawa. Sila ay maaaring umapela matapos ng 10 taong pagkakabilanggo, kaya taong 2018, si Anders ay sinubukan na umapela gamit ang health issue bilang kanyang dahilan, ngunit iyon ay hindi pinagbigyan. Siya ay sinasabing may connection din sa ilang unsolved murders na bagamat wala pang matibay na ebidensya, ay maaaring responsable sa ilang mga pagpaslang sa Sweden, Denmark at Norway. Sa ngayon, siya ay nakakulong sa isang correctional center sa Sweden na nakahiwalay sa ibang mga preso dahil sa ilang mga pagbabanta mula sa iba pang bilanggo. Sa ginawang funeral service kay Engla, napakaraming tao ang nakidalamhati at ibrinodcast din iyon sa buong bansa. Ang nangyari na ito kay Engla ay talagang nagbigay ng napakalaking impact sa buong bansa at ang pag-broadcast na iyon ay para siya ay maalala bilang isang young spirited na bata at hindi lang isang murder victim. Nakapanghinayang na dahil sa nakakrus niya ng daan ng isang may kaluluwa na halang, siya ay agad na namaalam. Sa pamilya naman ni Pernilla, ang pagkakakulong ni Anders ay nagbigay sa kanila ng closure sa 8 taong kawalan ng pag-asa dahil sa kaalaman na ang salarin sa nangyari kay Pernilla ay nakahalubilo pa din sa karamihan. Ang closure na ito kahit papaano ay nagpagaan ng kanilang pakiramdam, ngunit syempre sa pagkawala ni Pernilla, ang kanilang buhay will never be the same. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!